Mga kapuso, ngayon pong maulan, dapat laging alerto ang mga motorista para iwas sakuna, lalo't basa at madulas sa mga kalsada. Narito ang mga dapat tandaan sa pagtutok ni Marin Sumali. Mula Enero hanggang Mayo ngayong taon, umaabot na sa 245 ang bilang ng nasasangkot sa road crash kada araw base sa datos ng MMDA Road Safety Unit. Sa halos 40,000 aksidente sa loob ng 5 buwan, mahigit 200 ang nasawi. Nasa 9,000 naman ang sugatan. Sa mga road crash na ito, ang ilan sa dahilan ay dahil sa basa at madulas na kalsada at poor visibility dahil sa ulan. Kahapon nga isang pick-up ang lumambitin sa railing matapos masabugan ng gulong sa maulang bahagi ng Skyway. Sabi ng Philippine Global Road Safety Partnership at Automobile Association of the Philippines, delikado nga ang magmaneho pag maulan. The rule of thumb, if it is raining, it should be 3 vehicles. No? For every 10 kilometers per hour. That will give you ample time to maneuver or stop. At kapag basa o may tubig ang kalsada, hindi raw lubos na nakasayad ang gulong. Dapat limitahan lang sa 30 kilometers per hour ang average speed. Sa mga superhighway naman o skyway, limitahan lang sa 60 kilometers per hour ang takbo. You have to watch out for unsafe acts and unsafe driving condition. Payo naman ng Gaijin Elite Car Club, kapag malakas ang ulan, buksan na lang ang ilaw at huwag mag-hazard o warning light. Ginagamit lang daw ito kapag hihinto at itatabi ang sasakyan. Aminado naman ng LTO na walang malinaw na panuntunan sa Pilipinas sa paggamit ng hazard o warning light. Dapat talaga magkaroon din ng culture change dyan, magkaroon ng paradigm shift the way we understand how dangerous driving is. No? Ayon sa mga otoridad, bago pa man tayo bumiyahe o magmaneho, kailangan lagi nating isaisip yung blow bagets, lalo na kapag umuulan. Blow bagets, ibig sabihin yan, yung brakes nyo, gumagana ba o kumakagat? Itong lights nyo, gumagana rin ba? Ayan, okay. Ngayon, check naman natin, dito sa may harapan, kailangan sapat din yung ating oil, yung water, at kung okay pa ba yung ating mga batteries. Kailangan sapat din yung ating air, yung gas, pati na rin kung gumagana ang ating engine. Tignan din natin kung hindi flat ang ating mga tires o itong gulong. At higit sa lahat, kailangan i-check natin yung ating mga sarili o yung self dahil dapat lagi tayo nasa kondisyon pag tayo ay nagmamaneho. Mariz Umali, Nakatutok, 24 Oras.